Okay, good day class. Today we'll be learning the Pandas module or Pandas Python library. So Pandas is used to analyze data. So essentially yung Pandas ginagamit natin to read CSV or Excel files, and we use Pandas also to analyze that data. So I have here an example of the uh, pandas function. So, import pandas, naglagay tayo alias as PD. And then yung read CSV na function allows us to read a CSV file na commonly yan yung extension ng Excel file natin. So, here I have created or uploaded a file .csv. Ayan. So, ito yung normally, yan yung nakikita natin sa Excel file, no? So, multiple rows and columns of data. So, each data has its duration, pulse, max pulse, and calories. Assume natin na ito ay data regarding sa exercise mo, no? So, yung exercise routine mo sa, kunyari, may smartwatch ka, sa may duration ng iyong, duration ng iyong exercise, yung pulse mo at the time of exercise, and yung maximum pulse o tibok ng puso mo during that exercise, and yung calories na na-burn during that exercise. So, we're able to read, that data through the help of the read_CSV functions, file.csv, and then data frame to string, or sorry, hindi data frame, df to string. So it allows us to convert yung file into a data that is readable by Python. So from Excel to Python. So maliban doon, we're also able, ito. So, kung gagamit kayo ng PyCharm or any IDE, kailangan nyo install yung Pandas. So, itong ASPD alias lang yan siya, ha. Ayan. So, if you want to check the version, pwede din. Then, we have here yung different components ni Pandas. So, unahin natin dito yung Pandas series. So, Pandas series is like a column in a table. Essentially, dito sa code natin, yan yung Pandas series natin. Each column sa ating table. Dito na tayo. So, to create a simple Pandas series from a list, pwede natin tong gawin. So, mangyayari is meron kang 1, 7, and 2. This will act as your columns. So, gagamitin mo yung series function para ma-convert siya into, from a list, magiging Pandas series siya. So, if nothing else is specified, pwede rin natin gamitin yung labels or yung value with our index number. So, for example, nira natin ito, lalabas dyan is yung 1. And then, if we want to create yung labels or yung column, so yung 1 has the index of x, 7 has the index of y, and z has the index of 2. So, meron tayong rows, meron na tayong columns. Then, if we want to print out the value of y, lalabas is si 7. Yan. Then, pwede rin ganito, naka-dictionary. So, pwede nyo rin siyang i-convert into a Panda series or Panda column. So, meron tayong day 1, day 2, day 3, sabay yung kanilang values. Now, ang maganda dito sa dictionary, yung keys niya, yung day 1, day 2, day 3, yan na yung automatic na maging label. So, kung tatawagin natin yung value ni 420, hindi natin lalagay index of 0, kundi ilalagay lang natin is day 1. Example dito sa code na ito. Yan. Then, pinaka-common is yung data frame. So, data frame, essentially, may rows and columns tayo. So, ito yung parang multi-dimensional array natin. So, data sets in Pandas are usually multi-dimensional tables called data frames. So, for example, here we have calories and duration. So, meron tayong row dito. 50, 40, 45. Sorry, ito yung values. And then, ito yung calories. Values ng calories, values ng duration. Sete pa. Kita ko na lang sa inyo. So, magiging sura ganyan.
So, yung calories, first calories 420 will partner with the duration 50. And then 380, 480, 390, 45. So, ginagawa natin siyang table with the help of the data frame function. Okay? And then, ayun nga, data frames essentially is a two-dimensional data structure. Parang two-dimensional array siya kung saan meron tayong rows and columns na. Kanina sa example ng code natin, this is a big data frame. It consists of how many? Tingnan natin yung pinaka-end. How many indexes? So, meron tayong 168 indexes. Essentially, meron tayong 169 values kasi nag-start sa 0 yung ating counter or yung ating index. So, ayan nga. Example niyan. So, ang way para maging object or data frame or table yung ating dictionary dito sa taas that contains already a list of values is gagamitin lang natin yung data frame na function. Then, if we want to specifically locate a row, we can use the loc attribute to return yung specified row. So, kung nag-df loc tayo, lalabas dyan yung first row that will have the index 0 pagkasama yung data type. Try natin dito. After nyan, mag-df loc tayo. df.loc natin ang 74. Okay, print natin. Okay? Okay. Mali yung nilagay ni ma'am. Dapat square brackets. Ayan. Tara natin. Ayan. So, makikita nyo, ayan daw yung pang 74th na row. So, may duration siyang 45.0, pulse 114, max pulse 146, calories 304. So, name niya is yung kanyang index number and then float 64 yung kanyang data type. Ibig sabihin, float kasi decimal point sabay 64-bit. Hanapin natin, tandaan nyo ito yung value daw ng 74. Hanapin natin dito sa listahan. And yan nga yung value. Ayan. So, pwede nyo specifically i-locate yung value kung gusto nyo. Then, for example, gusto nyo lang specific. So, yung dalawa, row 0 and 1, pwede nyo gawin yan. Dalawang brackets. Natin 74 and sabihin natin 100 yung gusto natin i-return. I-comment muna natin to para hindi natin makita. So, run natin. So, ilalabas niya 74 and 100. So, ilalabas niya 2 rows and 4 columns. So, bakit ganyan? So, yan ay 74 to 100. Kaya ganyan. Kung ko-convert natin 75, ganyan naman. 74 to 75. Yan. Ay, yung kanina 74, 74, hindi to 100, 74 and 100 lang. Yan. Naka-ellipsis lang kasi shortcut niya lang yung data. And then, pwede nyo rin naman i-search via its index. No? So, pwede yan. Dadagdag lang kayo ng data, index. Kung gusto natin mag-name sa ating palitan, bale, yung ating 1, 2, 3. Pero during runtime lang yan, class. So, kung gagamitin natin to, ay kaso, ang dami. Ito na lang muna. Ito na lang sample natin. Ang dami kasi nun, kung lalagyan natin ng index lahat yun. Madong marami. Yan. So, rather than 0, 1, and 2, yung lalabas sa day 1, day 2, day 3. Yan. Day 10, day 20, day 30. So, kung ano yung gusto nyo ilagay dyan, yan na yung magiging, yan yung kapalit ng index number, essentially, kapag ginamit nyo yung index na properties. And then, if you want to locate, gamit yung name indexes, ganun din class, yung pangalan lang, kasi kung nakaganyan na tayo,
and we want to locate, so print ef.loc square tobol. So, kunyari gusto natin ilabas ng si day 30. Day 30. Oh, ayan. So, ayan. And then, if we want to load, katulad kanina, kung gusto natin basahin yung Excel sheet, di gagawin lang natin read_CSV. And then, ayan. So, again, read_CSV. So, ang ginagawa ng df2string is piniprint niya yung entire data frame. Okay, into string para mabasa natin ang buo. Kapag naman, hindi natin ginamit yung toString method, print lang natin diretso, i-return niya lang yung first 5 rows at saka yung last 5 rows. Hindi niya piniprint lahat. Bale. Palitan na natin to file kasi yun yung aking yan. So, i-return niya, ipiprint niya pa rin, pero yung first and last 5 rows lang yung i-return. Pero kung gagamitin nyo yung toString method, ipiprint niya yung buong data frame. Ayan. So, yun yung pinagkaiba. Ayan. And then, if you want to check naman yung maximum rows na pwede nyo display, di pwede nyo itong i-run. PD options that display that max row. So, tingnan natin. So, ayan. So, alam natin 168 yung rows, diba? Pero 60 lang yung nare-return sa system, ng system. So, 60 lang yung maximum rows niya. Kaya pag piniprint lang natin normally yung data frame, nilalabas niya lang is yung first and last 5 rows. No? Kasi hindi niya kayang ilabas without using the toString method yung buong data frame natin. Ayan. So, pwede naman natin daw i-increase yung maximum rows. Kung 60 gusto natin lahat ilabas, pwede din siya. Tingnan natin. Kung gagana. So, gawin natin, di ba, 168, gawin natin 169. So, by rather than toString, EDF lang natin. Yan. Oh, ayan. So, nire-return niya lahat. And ngayon, yung ating max row, 169 na kasi sinet natin. So, meron palang paraan. No? And then, ito naman JSON. So, when you are doing Python programming, specifically web programming, yung normal na transfer ng data, naka-JSON file yan. So, you are able to read a JSON file using pandas ni Python. So, gagamitin nyo lang is yung read_JSON. So, try na lang natin dito. So, ito for example, yung kanyang JSON data. So, kung mapapansin nyo, ang pinagkaiba niya is naka-curly bracket siya. So, this is a sample or the actual display of a JSON value. Kasi si JSON string yan eh. So, makikita nyo, ayan. So, magkahiwala yung duration sa polls, sa max polls, sa calories. Compare sa CSV or Excel file, di ba naka-isang table na siya agad. So, kung gusto natin ma-execute, gagamitin natin read_JSON. So, pwede rin natin yung gawin dito. Create tayo file, so gawin lang natin, file.json, sabay i-upload lang natin. Tingnan natin kung gagana siya dito sa compiler na to. Copy natin, Ctrl-A, copy. Then, lagay lang natin siya. Kapalitan natin to, gawin natin file.json. Ano natin? Expected 1 fields. Wait lang. Baka hindi siya. Ay, kasi CSV.
Ayan, si Ma'am JSON kasi yung file na binabasa. O, ayan, nababasa naman. Very good. So, ayan. So, mapapansin nyo dito, naka-ellipsis na naman siya kasi compress niya yung data. Para hindi i-compress, gawin natin df to string. Pwede gumagana rin yan siya. df to string. Para makita natin yung buong data. Oh, ayan, nakita na natin. Pwede rin naka-dictionary, yung JSON nyo, gagana rin yan siya. Ay, yung sample, no? Yung pinakita ko sa inyo, naka-JSON dictionary yun. Yep. And then, analyzing database. So, when we're looking at pandas kasi, we're not just reading, or we're not just letting Python to read the data. We want to analyze that data. So, to view the data, or to have a quick overview doon sa data frame na ginawa nyo, pwede nyo gamitin yung head method. So, nire-return nyo yung headers at saka specified numbers starting from the top. So, kunyari, ayan. Kung gusto lang natin magkaroon ng review of values. Ay, dapat pala hindi ko na kinopya lahat. Pasensya na. Ayan. Pag nira natin yan, ayan, i-return niya lang yung 0 to 10 kasi yun lang yung sinet natin. Nilabas na rin yung header. So, for example, gawin natin 0 to 50, lalabas na lang is 0 to 50. Ayan. Gumagana yan sa JSON, pati sa CSV class, ha? And then, yung tail method naman is ginagamit natin to review the last rows of the data frame. So, kung head is yung nasa unahan, yung tail naman is yung nasa hulihan. So, yung 50 data. So, from 119 to 168, yan ay 50 rows of data. And then, if you want to, check the info of the data frame object, pwede mong gamitin yung df.info. Yung df class ay variable lang ng iyong data frame. So, ginawa nyo x. Kung ginawa nyo is x yan, dx yung gagawin nyo, ha? So, yung method is, ano nga? Sorry, bakit x? df.info. Ayan. So, run natin. So, makita natin yung info, memory usage daw, 6.6. Yung mga data type niya is float and int. So, meron tayong number of columns, duration, polls, max polls, calories. So, ilan yung non-null, ibig sabihin may values, ilan yung null, and ano yung mga data type. So, kay max polls, duration, and polls daw, integer yung kanyang data type. Sa calories naman, 164 lang yung non-null. Ibig sabihin, merong mga values sa ating file na may null values. Kung titingnan natin, meron talaga. Search natin null. Ayan. So, out of doon, meron daw, ilan yan? 5 na null. O, tingnan mo, 5 rin niya. O. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung gusto nyo ng quick overview sa data frame, pwede nyo gamitin yung infos. Ayan. So, that's it for yung pandas discussion natin. Pwede yung basic pandas discussion. Thank you!